Magandang araw mga boss. So, mayroon tayong project ngayon. So, isa na naman tayong aircon technician ngayong araw na ito kasi nga yung ating kapitbahay ay mayroong ipinagawa na refrigerator dito. Ang type ng ref na ito ay frosting type. Okay, so kailangan natin tong ayusin kasi nung mabanggit sa akin ng may-ari ni Ate Lynn, ito daw ay bigla na lang daw hindi lumamig. So, una-una sa lahat, bago tayo mag-check up ng ating mga refrigerator para sa mga kapwa natin technician, alam na nila ito kabisado. Ang una nating iti-tester ay ang ating power cord kung ito ay mayroong continuity. Okay, so nung na-check natin ay okay naman. At tiningnan natin isa-isa, step by step ito mga boss. Hindi po biro ang pag-repair ng mga ganitong klase ng refrigerator. So, paalala po, a reminder sa mga makakapanood ng video na ito, hanggat maaari ay huwag po kayong mag-attempt nito kung di po kayo expert dito. So, tinanong ko yung may-ari kung bigla na lang ba ito hindi umandar. Sabi niya ay bigla na lang daw hindi lumamig. So, nung isinaksak ko nga mga busing, ang power cord na ito ay na-identify ko umaandar ang motor. Umaandar po yung kompresyon. Pero, ang malala po dito ay hindi po umiinit yung sanction. Dapat po kasi kapag umandar ang compressor, dapat po iinit po ito ang sanction, yung discharge sanction niya. Okay? So, yung discharge niya po, yan po yung may coil na nakaikot dyan, nakaroll po sa gilid. Naalala nyo yung nasa likod yung kulay itim, dapat po ay umiinit yan kapag umaandar ang compressor. So, una-una, alam na alam ko na kaagad kung ano ang problema nito. Kasi, before ko po ma-start yung video na ito ay na-identify ko po na yung sanction charging valve ng Freon ay maluwag po yung kanyang barbula. So, nung pinisil ko po yung barbula niya, ay may sumirit naman na bahagya na Freon. Okay? Mayroon siyang laman. Pero kokonti. Alright? So, bakit nga ba hindi lumamig ang refrigerator na ito? So, isa lang kagad ang hinala ko dito. Posibleng barado yung filter kasi nung ni-repair ito ng technician ay pina-home service ito ng aking kapitbahay na si Ate Lynn. Okay, so pinitik-pitik ko nga po itong filter at sinubukan ko po baka po ay barado lamang. Okay, so makikita nyo dahil sa video na ito ay talagang sinigurado ko na ito ay maayos natin kasi nga request ng ating kapitbahay na by Christmas or New Year ay magkaroon sila ng refrigerator. So, sinubukan kong i-retrieve ito mga busing at kumuha na nga ako ng Freon. Mabuti na lang dahil meron pa tayong reserbang Freon. Ito po ay nabili ko noon ay almost 6,000 pesos po itong tangke na ito. Okay, so maraming pa siya, hindi pa nangangalahati. At kinargahan ko nga ng Freon ito mga busing. Subukan natin kargahan ng Freon at hinihipan ko pa yung hose para lang walang alikabok. Siguraduhin natin na maayos ang pagkakagawa natin sa mga ganitong refrigerator kasi masilan po ito mga busing. So nagpakuha nga ako ng sabon na liquid na may kasamang foam at after natin mag-charging ng Freon dito ay lalagyan natin ng bula o yung sabon. Okay, para ma-identify natin kung merong leak o wala. So, pagkatapos kong buksan yung tangke ng aking Freon ay nagpasingaw po ako dito sa aking hose, sa manifold ko, sa manifold gauge para po magkaroon siya ng purging. Okay, yung tinatawag na purging. Ito na po yung foam at yung aking sabon na ni-request. At nagpabili pa ako ng Joy dito para lang ma-identify natin kasi kailangan natin ito i-leak test pagka nagcha-charging tayo ng Freon. Bakit nawala ang lamig? Kasi nung tinisting ko, ang compressor ay umaandar. Tapos nung sinabitan ko siya ng clamp ammeter, siya po ay mababa ang reading ng ating compressor. Ang maximum na reading nito, ang amperahe, ay 0.87 amperes lamang. So, dapat kapag umaandar ang compressor, dapat papalo siya ng 90 amperes o 1 amperes. Okay, hahataw siya tapos kapag na-reach niya na yung lamig o na-sensor niya na yung lamig doon sa loob, siya ay papalo ng 87 amperahe.
Okay, so pasensya na kayo sa manifold gauge ko dahil nawala itong kanyang handle. So wala na siyang, ginagamitan ko na siya ng plies. Pero dalawang klase po yung aking manifold gauge. At sira nga po din yung isa, kaya kailangan kong gamitin itong pang R22 na manifold gauge ko. Alright, shoutout sa ating mga kapwa technician na matagal-tagal tayong hindi nakapag-repair ng ref. As of now, ngayon lang po tayo nakagawa kasi nga, kung maalala nyo, dati po tayong merong shop at nagre-repair po talaga tayo ng mga aircon at mga refrigerator. Okay, nag-charging na po tayo dito. Tinumba ko na po yung ating tangke para mas mabilis po ang daloy ng liquid na papasok doon sa ating sanction. Alright, so wag lang natin bibiglain ito, dahan-dahanin lang natin ito kasi ang pinaka-maximum na karga ng mga ganitong mga refrigerator ay 0.8. 0.8 lang ito, dapat nasa 8 lang or nasa 10 ang karga nito sa manifold gauge. Dapat hindi tayo lalampas dyan. At syempre, nakabatay tayo sa ating gauge amperahe. So ngayon mga boss, nakikita natin ay umaandar na ang compressor at nung kinakapahan natin ito, ang kanyang discharge line, ang discharge line niya ay okay na, umiinit na mga boss. Kaya obserbahan natin hanggang sa dulo. Tapusin natin yung video na ito dahil of course para mayroon kayong matututunan kapag kayo ay mayroong ganitong problema. Na-encounter nyo yung ganitong problema ng inyong mga ref. Pero siyempre, huwag nyong gagalawin o huwag nyong pangahasan na gawin ito na hindi naman kayo expert at wala kayong gamit. So, nag-leak test na si Boss Dave para ma-identify natin kung mayroong leak o wala. Okay, nung na-check ko naman yung doon sa taas, yung sa upright freezer niya, ay wala naman pong history ng tusok. Yan, pinuntahan ko na nga po yung taas. At tingnan ko at dinouble check ko, nilagyan ko po ng sabon para po malaman ko po talaga kung mayroong sumisirit na freon doon. Kasi nga, frosting type itong freezer na ito o yung ref na ito. Hindi ito katulad ng mga no frost na may sarili siyang evaporator doon sa loob or mayroong fan na umiikot. Ito kasi frosting type at mano-mano ito kapag makapal lang ice, ang gagawin mo nito ay i-unplug mo talaga. So yun mga boss, nag-build up na nga siya ng ice. Ipinapaliwanag ko rito sa may-ari na okay na ang kanyang ref at as of now, nasa observation pa rin kami para lang malaman namin, obserbahan namin ito hanggang mamayang hapon. Okay, so pinapaliwanag ko sa kanya na hanggat maaari iwasan ang paggamit ng mga matutulis na bagay dito sa freezer sa taas. Kasi once na matusok ito, sabi ko, ay malaking problema kasi hindi po kaya hinangin yan. Kasi po plastic yung loob niyan. Okay, so sabi ko, nandiyan po naka-coil yung mga kanyan, yung mga aluminum coil, nandiyan nakalagay yan para lang magkaroon siya ng build-up na ice. Yun yung pinapaliwanag ko sa may-ari. So sa mga kaibigan natin, sa mga mommies na may mga ganitong ref na frosting type, pagkaingatan nyo po ang inyong mga ref, yung mga freezer ninyo, hanggat maaari iwasan nyo po ang paggamit ng matutulis na bagay like ng kutsilyo. Okay? So hanggat maaari nga po dapat ito ay sinasapinan nyo yung ilalim para po pag tumigas ang inyong mga frozen na kuan at mahirap po kayong magtanggal, ang pinakadabis na gagawin nyo po ay hindi po basta-basta nasisira yung or natutusok yung taas ng refrigerator nyo. Okay, binalikan ko na po yung sa likod at kinakargahan ko pa rin po siya ng freon kasi medyo marami-raming freon ang nawala dito. Okay, shoutout sa gumawa nito. Baka nga nakalimutan lang niya na ihigpatan yung kasi sa mga kapwa kong technician, madalas to nangyayari, minsan nangyayari dito sa akin. Na that time na nag-repair ako, nakalimutan kong i-type yung barbula ng ating sanction. Okay, yung sanction line natin sa pinagkakakargahan ng freon. So nakalimutan ko minsan nangyari yan sa akin. So posible na nangyari. At kung mapapansin nyo, yan na yung amperahe ng yung ating ginagawang refrigerator mga boss. So dapat naka 0.87 o 0.90 running 1 ampere para siya ay magandang pagkakadali. At pag na-maintain niya na yung lamig doon sa loob, yan ay talaga dapat malamig na siya.
So sa mga ganitong frosting type, mga boss, mapapansin nyo, kapag hinipo nyo po yung gilid or yung likod, ay dapat po normal po ito ha. Paalala sa lahat, normal po ito. Dapat po ay mainit po talaga, as in mainit. So wag po kayong magtataka kung mainit ang refrigerator nyo sa likod or yung sa siding, sa gilid dyan, o left and right. So kapag mainit po, wag po kayong mag-worry. Ibig sabihin, good po ang inyong refrigerator, umaandar po yan. Okay? So, malinaw po yan sa inyo ha. Sana maging malinaw po sa mga kababayan natin na may mga sariling refrigerator sa kanilang bahay. At isa pa nga dito sa pinapaliwanag ko mga boss, dapat kapag ang inyong ref ay nakasandal sa gilid ng pader, huwag nyo pong isasagad. Okay? Huwag nyo pong isandal doon sa pader. Dapat po magkaroon ng puwang iyan kasi kapag ka po walang puwang, ang compressor po sa likod ay mag-overheat at masisira po iyan. Sigurado po yan, masisira at masisira talaga. Hindi magtatagal. Kasi nga po, nahihirapan siya makalanghap ng sariwang hangin. Kasi mainit po ang likod niyan, yung compressor ng ating ref. Andar po ng andar yan, every time na nagbubukas tayo ng pinto ng ating mga ref. Kailangan, siguraduhin nyo lang na mayroon siyang agwat o pagitan doon sa pader. 15 cm po ang maximum na pagitan or 20 cm. Dapat po mayroon siyang pagitan. At wag nyo pong ilalagay ang inyong refrigerator sa mga kulob na area na hindi po makakalanghap ng hangin na fresh. Kailangan po ay makakalanghap ng hangin na sariwa yan. Dapat open area po siya. Okay? So wag nyo itatago sa loob ng inyong kwarto. Baka po mamaya masusuffocate ang compressor at masisira po talaga iyan. Alright, so panoorin natin yung video nito mga boss. Okay na, hinihipo natin yung discharge line dito sa likod. Okay na at mainit na mainit. Panoorin natin hanggang dulo. Kita ko sa inyo, medyo malamig na dito sa loob. Ayan o. So, ayan, nag-uusok-usok na o. Diba? Nag-build up na siya ng ice mga boss. Ayan o, ganda. Tapos yung sa baba, ito, yan o, nagpawis na siya, nagkuko na siya ng ice. Dapat magkakaroon ito ng ice ng konti dito kasi yan ang importante, malamig. Dito yan. Mag-build up ng ice yan dito. So kasi ang nito, ang tawag sa ganitong mga ref ay frosting type. Hindi naman siya no frost. Pag no frost kasi may sariling fan yan dito na nagbubuga. So okay na to, observe natin to mamaya mga boss. Ang naging issue lang, naging cost nito kasi pinagawa niya daw ito ni Ate Lynn, ay nagduda ako dito. Hinigpitan ko lang yung kanyang natapon yung preyon, nagkaroon ng leak. Ang unang hinala ko kagad yung filter pero okay naman kasi okay na siya, nagkarga naman. Kasi pag barado yung filter, hindi mag-yellow yun sa taas, hindi mag-ayos yun. So worry ako dito lang, nagka-problema dito sa discharge line niya sa freon. So lumuwag yung kanyang barbula at hinigpitan ko nga. Kasi Ate Lynn, kapag lumuwag, ibig sabihin matatapon yung freon. Oo, matatapon yung freon. Maari yung technician nagkarga ng freon, hindi niya hinigpitan. Oo, isa yun sa naging dahilan. Kaya yung freon natapon, sumisirit. Kaya yun nga parang pakiramdam ko, bigla lang. Oo. At dito natin makalalaman mga boss, nagpawis na yung kanyang piping dito. Ito yung kanyang sanction na papunta doon sa kanyang evaporator. Ayan o, nagpawis na o. So ibig sabihin, yan yung palatandaan mga boss na kapag okay na at gumagana na, nagyayelo na, nag-ice na, magpapawis ito. Pero kapag ito ay makikita nyong nagyelo, nag-ice ito, nagkulay puti, ibig sabihin, sobra naman tayo sa charge niyan. Overcharge tayo. So hintay lang natin ma-maintain yung tester na 93.93 siya, dapat maging na siya Kahit mga 80 lang yan siya kasi babagsak pa yan. Hintay lang natin, observe natin hanggang mamaya. Pero okay na to, good news to Ate Lynn. Magagamit mo na ito yan. Mainit na siya. Huwag mo siyang ididikit sa pader. Kailangan may allowance ka na mga 15 cm. Ganun o. Para yung compressor hindi mag-overheat. Ibig sabihin makakalanghap siya ng sariwang hangin doon sa likod ng pader. Kasi ang iba kasi, kaya nasisira yung compressor kasi dinidikit nila sa pader. Huwag mong ididikit.
Kasi mag-overheat, mamamatay yung compressor, madadali at masisira ito. Okay, bigyan, parang yung tao, pagka nasusuffocate, hindi siya makakahinga kasi nga, sikip na sikip. Kaya ngayon, bigyan mo siya ng puwang para makasirkulit yung hangin. Mainit kasi ito eh. Lalo na ito, mainit to. So yung mga boss nakakuha ka na yung diskarte dito sa mga may-ari na na may mga refrigerator. Wag nyo pong ididikit. Wag makurinti ka. Wag nyo pong ididikit sa pader ang inyong refrigerator, yung likod nito, kasi mainit po yan mga boss. Kailangan makasirkulit yung hangin o makahigop ng sariwang hangin para yung atin mga ref ay matagal ang buhay. Yan. O di ba maganda na siya. So linisin na lang to mamaya ni Jerome. Kung punas-punasan mo lang to. Namatay. Nag-automatic na. Tika, ba't bumagsak? Pinindot pala ni Juan. Pinindot niya, no? Ulit. Gulat ako, kala ko nagbago. Ayan, okay na yan mga busing. So yan, pagkatapos natin galing sa kapilya ay nag-troubleshoot tayo ng refrigerator ng ating kapitbahay mga boss. Abangan nyo sa YouTube nito, i-upload ko sa YouTube channel ko. Thank you. God bless everyone.